Kaya itong mga kapatid dito sa Middle East, mararamdaman mo sa kanila, gusto talaga nilang tumulong. Just imagine, ang laki ng kailangan naming habulin. Talagang yung lalabas yung credit card mo, lalabas yung loan mo. Isang kapatid, halimbawa, sumasampalataya ka. Sugo ang kapatid na Eli dumadaing ng ganun. Gagawa ka ng paraan eh. Bakit? Kapatid na Eli yun eh. Sugo yun. Mangangaral ko yun eh. Kaya hindi mo rin masisi ang mga kapatid dito sa Middle East. Tutulong sila hanggat kaya nila. Hanggang lalaban sila ng ubusan. Mararanasan mo, kakasahod mo pa lang, yung susunod na buwan, ubus na. Hindi mo pa natatanggap, ubus na. Dahil doon sa pananampalataya, gusto mong tumulong sa mga garal mo. Maglo-loan sila sa bangko. Gagamitin yung credit card nila. Titipirin yung sarili nila, yung pamilya nila. Hawak ko po yung attendance ng distrito. Dito sa distrito sa region ng West, meron kaming 9 na lokal: Abaha, Bisya, Jeddah, Jisan, Najran, Rabik, Tabuk, Yanbu, may Taip pa. Yung mga lokal na yon, under kami ng umbrella ng isang DS. Dito sa region, may 3 region: East, West, at Central Region. Bawat region merong district servant. Ang DS namin, nasa Pilipinas. Destino namin dito, iisa regular. Sa Western, si Brad Mario Escoto. Ang dumidestino sa local, training. Pag walang manggagawa, officer, tuloy kami. Kahit hirap na. Kuya Adel, pagdating ko ng Saudi Arabia, sa Pilipinas pa lang, ang nasa ako, sabi ko sa misis ko, iiwan ko muna kayo para kahit pa paano, kumita ng kaunti, makatulong sa gawain. Tikay pa lang ako na anib, 2003. Yung pagpasok ko, pag binabalikan ko, unang araw kong napakinggan ng kapatid na Eli, debate. 3 debate lang yun. Yung tungkol doon sa sigarilyo, yung isang debate niya, sabi ka, yun ikaw yung pinaka pangit lang pakinggan, yung one save, always save. Tapos yung personal savior. That time, sabi ko, makikinig ako ng doktrina. Unang gabi na napakinggan ko ang kapatid na Eli. Narinig ko yung paanyaya, pumunta ako sa lokal. Yung araw na yun, nagwawala nanay ko, tsaka tatay ko. Sabi sa akin, saan ka pupunta? Sabi ko, dadalo po ako ng doktrina. Saan? Kay Soriano. Kasi napapakinggan nila, nakikinig ako sa TV. SBN 21 pa yon. Nagwawala nanay ko tsaka tatay ko. Sabi na nanay ko, huwag ka nang babalik. Pag umalis ka, tinatapon na yung damit ko sa bahay. Pero tumuloy pa rin ako. Mula Malagasang hanggang Imus, kailangan ko mamasahe. 8 pesos. Wala akong trabaho. Kakagraduate ko lang nun. Tumuloy ako. One way, ang dala kong pera. Pamasahe. 8 pesos. Problema ko pabalik. Pagdating ko lang, lokal ng Imus. Tinanong ako ng ushers. Usheret pa yung mga Gcos. Brad, napapakinggan mo na ba kapatid na Eli? Sabi ko,
Tatlong debate pa lang napakinggan ko. Sabi sa akin, kailan po? Nito lang gago, ilang araw lang. Ay, Brad, di ka pwedeng doktrinahan. Di mo pa kilala kapatid na Eli. Sabi ko, kapatid, pagdating ko dito, pinalayas na ako ng magulang ko, hindi nyo pa ako papayagang umatin ng doktrina. Sabi nung manggagawa, tinawagan ng Asheret yung manggagawa, si Sis Chuitan. Sabi, inusig na to, patuluyin mo. Hindi ko alam yung salitang inusig. Ang problema ko that time, yung araw na yun, sabi ko 30. Ang problema ko ngayon, pauwi. Hindi ko alam. Saan ako kukuha? May nagmagandang loob na kapatid. Lokal ng Imos, inihatid ako. Brad, balik po kayo bukas. Sabi ko, wala akong pumasahe. Nahiya naman ako na mangingi dun sa kapatid. Sabi ko, gagawa po ako ng paraan. Nanalbusan ako ng kamote. Para lang magkaroon ng pamasahe, masustain ko yung 30 sessions. Nanay ko galit na galit sa akin. Hirap. Nasustain ko, awa tulong yung 30 sessions na yon. Nananalbusan ako ng kamote. Merong may-ari ng parang nagbubuwisan doon ng kamote, yung talbos. Tapos ako yung mananalbos. Ako yung magtatali. Ako yung magbabandel. May nangangalakal doon, pupunta ng Pasay. Bibili yung isang bundle. Ang halaga ng isang bundle, 8 pesos. Hati pa kami ng may-ari, 4 na lang. Sabi ko, samahan mo po ako. Tulungan mo po ako na mairaos ko yung doktrina. 30 sessions. Una kong hawak na tungkulin, ushers. Jumuti ako ng mapalit. Totoo yung sinasabi ng kapatid. Pag wala kang baon, yung natitira sa buon, kakainin mo yun. Munggo, sisip-sipin mo. Kanin, sisip-sipin mo. Mairaos mo lang yung araw na yun. Sabi ko, may awa pang Ginoon. Kasi, nangangaral kapatid na Eli, malapit na raw eh. Yung magulang ko umalis ng bahay, sinunog ko yung rebulto. Lahat ng mga relikyas doon, lahat ng mga rosaryo, Santo Niño, kung ano pa yan. Lahat ng makita ko rin, sinunog ko. Pagdating ng tatay ko, nagwawala. Pinumura ako. Anong ginawa mo? Anong natutunan mo kay Soriano? Natisod ko magulang ko. 2024. Oh, Sabi ko, bakit ang kapatid mo onti? Bilang nagmamanggagawa, sabi ko, pinaghirapan ng kapatid na Elian eh. Kaluluwa yan. Anong utos? Iiwan mo yung 79. Hahanapin mo yung isa. Nawawala. Dumating ang September. Sabi ko, may problema na. Nawawala yung kapatid ko. Tinawagan ko yung kapatid. Brad, sis, ano po nangyayari sa inyo? Bakit po kayo hindi dumadalo? Hindi nagsasabi yung kapatid. Busy sila. Trabaho. Sabi ko, Brad, huwag mo pabayaan yung pagkakatipon. Mahalaga po yun. Sabi ko. Sabi ng kapatid, opo Brad, loobin. Hindi pa rin dumadalo.
Hanggang sa nakumbinsi ko yung ilang kapatid. Sabi ko, Brad, ano nangyayari? Bakit? Ano problema? Paano kayo magagamot kung hindi nyo sasabihin kung ano ang problema? Nag-aalala ang kapatid. Sagot ng kapatid sa akin, Brad, itatakwil mo ba kami? Sabi ko, anong klaseng sagot yan? Sabi ko, mahal ko ang kapatid. Sabihin mo kapatid, para matulungan kita, ano kailangan mo? Ano problema mo? Ano may tutulong ko sa'yo? Brad, nagtinda sila ng alak. Sino? Ako. Nakita na pala ng kapatid. Teka muna, hindi ako basta naniniwala. Kahit kanino, sabi ko. Brad, pwede mo bang ipangako? Huwag mo munang sasabihin kung sino ako. Sige, ako, pangako ko sa iyo yan. Wala akong sasabihin pangalan, kung sino ka, ano problema mo. Mag-iimbestiga ako kung totoo yan o hindi. Ipanatag mo kalooban mo kapatid. Sabi nung kapatid, salamat po Brad. Umiyak yung kapatid. Hanggang sa dumating yung punto, bawat meeting ng division, bawat meeting ng distrito, bawat meeting ng region, sinasabi ng servant, regular servant, district servant, KNP sinasabi, wag na wag kayong makikinig kay Kuya Adel. Wag na wag kayong makikinig sa Reddit. Ano yun? Sabi ko. Pinupulpito, paninira daw. AI daw yan. Wag daw maniniwala. Sabi ko, ano yun? Sabi ko. Sabi nung kapatid, Brad, yan po yung tinutukoy ko sa'yo. Yan po yung nakita ko. Teka muna, hindi ako basta naniniwala sa ganyan. Nagtanong ako sa kapatid, yung maayos na kapatid dito sa lugar ko. Brad, ano sa tingin mo? Bakit ang kapatid hindi dumadalo? Brad, baka may nakita. Sa pakiramdam ko, sabi ko may problema talaga. Kailangan i-address ito. Ang kapatid tutulungan ko, kung gusto mo ng consultation, pupunta ka tayo ng consultation. May kapatid sa Jeddah. Sabi ko, Brad, ang talagang gusto ko, maggamot kayo, ano problema? Ano ba yung Kuya Adel na yan? Bigay mo nga sa akin yung link. Sabi nung servant, huwag ka ikang titingin dyan. Huwag ka magpapaniwala dyan. Huwag na huwag mong babasahin yan. Sabi ko, ano ba yun? Kako, yan Kuya Adel na yan. Nakarating ng Saudi Arabia yan, 2024. Narinig ko yan. Sinasabi ni KNP Rusty Reyes yan. Okay, ka makikinig kay Kuya Adel. Sa Reddit, ganyan. Ang kapatid nawawala na. Sabi ko, mag-iimbestiga ako, Brad. Hindi isa-isa ko lahat. Mga kapatid, dito ako nagsimula ng pag-iimbestiga. Sa page ni Kuya Adel, Area 52. May timeline. Sabi ko, bakit ganito ang timeline? Napakadetalyado. Mula sa pagkakagawa, pagre-rehistro ng pangalan, inauguration, pati concert. Si Kuya nakarating. Just imagine Kuya Adel, September ko nakita yan, 2024. Opo. Sa post mo, September 9, nakita ko ito, sumunod. Yung mga gumawa ng Area 52. Mga kapatid, dito ako nagsimula nagpag-iimbestiga. Wala akong tinanong, wala akong nilapitan. Inisa-isa ko yan. Sabi ko, nag-construct, kilala ko to eh. Destino namin to sa lokal. Bago ko siya nahanap, inuna ko tong timeline. Inisa-isa ko yung timeline na nakapost ni Kuya Adel
Mula sa business name, sa mga pictures, articles ng Area 52, Instagram, lahat yan, inisa-isa ko mga kapatid. Ganyan ang pag-iimbestiga. Hindi ka maniniwala kahit kanino. Kung may prinsipyo ka sa buhay, mga kapatid, titingnan mo. Hindi ka basta maniniwala, usapang pangkaluluwa ito. Kung titignan mo mga kapatid, di ba binabasa naman sa atin yun? Ecclesiastes 7:27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba para matagpuan ang kadahilanan. Sinabi nung isa, AI yan. Sabi nung isa, hindi. Ito, ebidensya. Nag-imbestiga ako, Kuya Adel. Tinignan ko yung Area 52 Instagram page. Ganito ako nag-imbestiga mga kapatid. Tinignan ko yung display. Sabi ko si Hamilan. May display doon, kulay brown, 4 na tao. Tinignan ko yung TV, Bios TV. YouTube yan mga kapatid. Itong isa, Instagram, official page ng Area 52. Magkapareho ba? Sabi ko, andun si Kuya, andun si Hamilan. Eto sumunod. Yung kanina, awit ito, umawit kapatid na Eli at si Mami at si Daddy Rason. Duet sila sa video na yan. Nakita ninyo yung display doon sa unahan. Sumunod na video. Awit ng kapatid na Eli. Buhay ko'y walang hanggan. May display ba? Nandun pa rin, magkapareho sila. Ni Hamilan doon sa kaliwa. Umaawit sa Area 52 nightclub. At yung isa, nandun si Kuya Brad Josel, si Hamilan. Pareho ba? Pareho. Etong mga kapatid, nakarating ng Brazil, delegates. Mga kapatid, kilala nyo kung sino kayo. Pareho ba yung display? Pareho po. Etong venue, umawit, buhay ko'y walang hanggan. Tiningnan ko sa kaliwa ng video, tiningnan ko sa kanan ng video. Sabi ko, dalawa pala ang stage. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Yung umaawit dito sa kanan, si kapatid na Eli, buhay ko'y walang hanggan. Sa kaliwa, duet sila ni Kuya. Ando ang display. Sa kaliwa. Ang umaawit sa kanan ng kapatid na Eli. Tingnan mo. Ano yun? Ano yung lugar na yan? Area 52 ba? Mga kapatid, Area 52. Opo. Binalikan ko yung Area 52 Instagram page. Tomorrow never knows. Sabi ko, biblical to ah. Hindi mo alam, ihaharap ng kinabukasan. Ito yun eh. Sabi ko. Si Kuya umawit dun. Sa gitna, may nakalagay, tomorrow never knows. Saan ko nakita yon? Dito sa Area 52 page. Inauguration. Si Ulysses. May tomorrow never knows. Pareho ba? Pareho po. Nakita ko sa page, Haring Onat. Baka gusto nyo mag-tour, mga kapatid. Gusto nyo makita yung buong buo, ano yung Area 52 na yan. Eto. Pasok kayo sa page ni Onat. Haring Onat, tiyaga mo. Tuloy mo lang yan. Andun yung display oh, sa kaliwa.
Andun yung Area 52 kanino. Ayun yung tomorrow never knows, oh, mga kapatid. Sasabihin ni KDR, AI yan. Ganun ako nag-imbestiga, mga kapatid. Pagdating sa Area 52, wala akong tinanong, wala akong nilapitan. Tiningnan ko isa-isa yung mga video na yan. Dahil sinasabi ni Kuya, AI yan. Sabi ko, hindi. Yung kapatid, di sabi niyo, totoo eh. Hindi ako basta naniwala. Ayan ang ebidensya. Tinanong ko yung kapatid, Servant, nagtayo ng Area 52. Brother, paki-confirm. Tulungan mo ako. Ano po may tutulong ko sa iyo, kapatid? Sabi ko, ba't iba yung pangalan mo? Kasi ganito yung bigkas sa Portuguese, kaya ganito yung pangalan ko. Ganun po ba? Brad, totoo ba yan? Kako, Area 52. Ikaw ba to eh? Sabi ko, pangalan mo to eh. Brad, ako po yan. 2 taon ako sa Brazil. Kinuwento niya sa akin lahat. Waiter po ako dyan sa Salud. Bumabaha ng vodka dyan sa Area 52. Sabi ko, ang laki ng respeto ko sa kapatid na ito, Serban. Sabi, paano nangyari? Sabi ko, nakarating siya ng Brazil, ganito. Yung dinatnan niya, ang pag-asa, pagdating doon, yung sugo nandoon, kapatid na Eli. Eto, Area 52. Nakarating si Kuya, nakarating si kapatid na Eli, diyan sa loob na yan. Kanina, pinakita natin. Mga kapatid, hanapin niyo yung video. May video yan. Screenshot lang pinakita ko para hindi nagagalaw. Makikita ninyo yung mga display. Tininan ko yung salute. Sabi ko, isa pang issue, salute. Noel Abulencia. Sabi sa akin nung isang kapatid na trainee dito, Brad, kinuha lang yung bote, atin na? Sabi ko, bakit mo kukunin kung hindi atin? Di, Brad, siyempre, baka nakakalat dyan. Ang dami niyang restaurants na nakapaligid dyan. Ganun po ba? Sabi ko, meron pala siyang excuse. YouTube video yan, mga kapatid. Noel Abulencia, ayan, hawak-hawak niya. Budweiser. May post sa Reddit. Yung angle, kanina ito, palagay mo, naka 7 o'clock. Lilipat ka ng 3 o'clock. Itong gitnang view na ito, si Hamilan. Dito, nakaupo yung tao na may hawak ng, yung nakaupo dito, yung tinawag si Noel Abulencia, yung hawak ng bucket na yan. Dito siya nakaupo sa corner na yan. Oh. Abay, tinuloy-tuloy ko yung video. Same nang nag-post na ito sa Reddit. Kapatid na Eli nasa loob. Sabi ko, ano nangyari kay Kuya? Harap-harapang niloloko, kapatid. Sabi ko, ano nangyari sa kapatid na Eli? Bakit nagtinda ng alak? Bakit may Area 52? Bakit may salot nagtinda ng alak? Kuya Adel, pumasok kami ng MCGI. 21 years ako. Hawat tulog. Maraming hirap. Kasi yung isang nagmamanggagawa, isipin mo, may sarili kang problema, pamilya mo may sariling problema. Iaasa mo sa Panginoon. Panginoon, kayo na po bahala sa amin. Kasi itong kapatid may problema. Masarap maglingkod sa mga banal.
Mga kapatid, wala akong laban sa inyo. Wala kaming laban sa inyo. Ipinatatakbil ninyo ako eh. Dumalaw sa bahay. Ang manggagawa. Kasi, nagkaroon na kami ng, sabi ko, problema ng kapatid. Salamat sa pagkakataon ng kapatid, nakakatulong ako. Bahala Panginoon sa problema ng asawa at anak ko, ng pamilya ko. Hanggang dumating isang panahon, sabi ko, sabi sa akin, yung anak ko, active yun. Gikos, misis ko, active yan. 15 years. Sa choir, Ministeryo ng Pag-awit. Hanggang sa nabalitaan ko, yung anak ko, ano yung paalam sa akin, pa, pupunta ako sa ganito, pupunta ako sa ganun. Sige, ako gawain yan. Tumuloy ka. Hanggang isang beses, parang may bumulong sa akin. Sabi ko, di mo ba itatanong sino kasama ng anak mo? Tinanong ko misis ko, sino kasama ni Kuya Nenso? Bakit palaging nagpapaalam sa akin? Pupunta ng Kedirak, pupunta ng Salud, pupunta ng HOC, pupunta ng Apalit, pupunta ng concert, pupunta ng kung saan saan. Nagpapaalam ang anak ko. Sino ako kasama niya? Si Brad ganito. Sino Brad? Nagmamanggagawa rin sa Pilipinas. One time nagpaalam yung anak ko. Sabi ko sa kanya, anak, wala tayong pera. Problema ko rito yung paano ko iraraos yung isang buwan ko. Wala kang pamasahe, anak. Huwag ka muna sumama. May pinilit pa rin ng serban. Isinama pa rin. Sabi ko, ano meron? Sabi ko sa misis ko, gusto ko tingnan yung mga chat ninyo. Tingnan ko ano nangyayari. Bakit ganun? Yung anak ko hindi sumunod sa akin, mas sumunod doon sa isa. Makita-kita ko iba. Parang ano, maayos na yung pag-uusap nila. Iba na yung pakiramdam ko. Kuya Adel, dito sa Saudi Arabia, unang-unang ang kapatid na ihiwalay sa halal na pagkain. Yan, doktrina ng halal na yan. Sumunod, ang mataas na kaya ang kapatid na ihiwalay, pakikipag-private chat. Malayo kami sa asawa. Sabi ko, ano nang masama ito, pakikipag-private chat. October, nag-emergency leave ako. Sabi ko, iwan ko muna tong lokal, ayusin ko muna yung pamilya ko. Ang daming kapatid, nasira yung pamilya dito. Hinarap ko yung manggagawa na destino. Brad Manong, maayos naman yung naging pag-uusap natin. Ano sabi ko, huwag muna isama yung anak ko para wag magtuloy-tuloy yung pag-uusap ng dalawa. Anyo nang masama yan eh. Ang layo ng asawa niya, nasa Saudi Arabia, siya nasa Pilipinas. Baka kayo matukso, tigil nyo yan. Sabi ng kapatid ng Manong, lumalabas na ba? Ayokong umabot sa ganyang punto. Kaya ako, brother, umuwi ng South ng Pilipinas, aayusin ko pamilya ko. Sa Saudi Arabia, kapatid, inaayos namin dito. Hindi nakakaihi yung kapatid, dadalhin mo sa emergency. Kapatid, walang sahod. Tutulungan mo. Kapatid yun. Unahin ko naman yung pamilya ko. Sabi ko, gagamutin ko ano yung problema na yun. Sabi ko sa anak ko, pasensya ka muna anak, huwag ka muna sumama. Ang daming kabataan, ang daming bata pwedeng isama. Bakit ikaw nang ikaw?
Pag ikaw ang kasama, nag-uusap yung dalawa. Tigil, sabi ko. Kuya Adel, sa prinsipyo, ayun ang ganun eh. Ako, Opo. nagpapatuwid ako kahit sinong manggagawa. Ituwid ninyo ako. Nagpapatuwid ako eh. Kahit nga pagalitan ninyo ako eh. Pero ayusin ko muna yung pamilya ko. Ayokong masira ang pamilya ko dahil dyan. Naayos, awa tulong ng Panginoon. Umawit pa kami sa lokal. Lokal lang sa Dose. Dasmariñas. Umawit pa kami ng asawa ko. Umawit kami ng anak ko. Sa Pag-asa, okay na kami. Nagamot na yon. Hanggang sa na-confirm ko ito, nakausap ko si Brad, yung servant, nakausap ko. Sabi ko, so totoo pala ka ako, kapatid na Eli. Ang salot, nagtinda ng alak. May nightclub pa. Area 52. Totoo yan, Brad. Ako waiter dun. Nakabalik ako ng Saudi Arabia. Dala-dala ko yon. Ang misis ko, nag-usap muna kami bago ako umalis ng Pilipinas. Sabi ko, anak, sa misis ko, hindi muna tayo dadalo. Sabi ko sa prinsipyo, umanib tayo sa MCGI dahil sa doktrina. Sabi ko, lalabas tayo ng MCGI dahil din sa doktrina. Bawal tayo minom ng alak eh. Tapos itong mababalitaan ko, may tindang alak sa Salot, Brazil, may Area 52 nightclub. Sabi ko, hindi ito yung iglesia na kilala natin. Labas muna tayo. Sige pa, labas tayo, tahimik. Sabi ko, kung gusto nyong tumuloy, tumuloy kayo, pero hindi ko na kaya. Sabi ng asawa ko, tsaka anak ko, hindi pa. Ayaw naman namin na kami dumadalo. Ikaw hindi. Sige, ganito gagawin natin. Lalabas tayo ng MCGI, tutuloy tayo sa pananalangin. Kasi sinasabi ng ibang kapatid, lumalabas MCGI, nagpapakasama. Sabi ko, tuloy tayo pananalangin. Alam natin yung paraan ng pagsamba. Alam natin yung paraan ng pag-aabuloy. Ang aabuluyan mo yung mahihirap. Sasamba ka sa espiritu at katotohanan. Mananalangin ka. Mga kapatid, pasensya na kayo. Bible believer po. Sige po, okay lang po, Brother Edmond. Ganun ang bilin ko sa asawa at anak ko. Hindi tayo magre-reveal sa Diyos. Sabi ko, tuloy tayo. Kahit wala tayo sa MCGI. May awa Panginoon. Bakit? Sa pananampalataya, sabi ko, sa labas, Diyos ang umahatol. Matuwid yun, sabi ko. Hindi niya kalilimutan yung ginagawa. Hindi kaliko ang Diyos para limutin ang inyong mga gawa. Sabi ko, may pag-asa yan. Sabi ko, may awa Panginoon. Kako, mga ngaral mo, kinikilala mo sugo. Ayan, nagtitinda ng alak. May nightclub pa. Sa doktrina, umanib tayo. Sa doktrina, lalabas tayo. Dinalaw ng mga kapatid ang misis at anak ko. Kinukulit kami, ano nangyari, bakit di kayo dumadalo? Tumawag misis ko, pa, nandito. Yung kaibigan niyang matalik na kapatid, dalawa. May kasama pang isa.
Sabi ko mga kapatid, wag nyo na kaming alalahanin. Wag nyo na kaming abalahin. Wag nyo na kaming dalawin. Brad, ano po problema? Ang kulit ng kapatid. Sabi ko, ako ayoko na akong magsalita. Hindi Brad, sabihin mo, ano ka problema? Sabi ko, ayoko, sabi ko. Parang ako naman yung pinipilit, gusto niya akong gamutin. Binalik ko yung sinabi ng kapatid sa akin. Kung ako ba, sasabihin ko, ano gagawin mo sa amin? Pinilit pa rin kami. Sabi ko, sige, papakita ko sa inyo. Yung Brazil, salot, nagtinda ng alak, may Area 52 nightclub pa tayo. At nalaman ko, yung mga properties ka sa Brazil, sabi ko, wala naman ka ako sa property ng pangalan ng MCGI. Kung kanino lang napunta. Daming pera dito sa Middle East, nakarating ng Brazil. Hanggang sa yung kapatid na yun, pinakita ko yung video, sabi niya sa akin, AI yan, Brad. Sige, obserba mong mabuti. Hanggang binawi. Ay, hindi. Sabi niya, totoo yan. Hanggang ilang araw, sabi ng misis ko, pa, wag niyo na kaming, ayoko nang tumanggap ng dalaw, sabi ng asawa ko. Sabi ko, bakit naman? Kapatid yun. Sabi ko, meron ka ako tayong paniniwala. Yung mga taga-ibang lupa, hindi mo nalalaman, nakakapagpatuloy ka ng anghel sa bahay mo. Sabi ko sa misis ko, sa anak ko, pag may kapatid gustong tumuloy, patuloyin mo. Para ka nang nakapagpatuloy ng anghel. Abay dumating yung nakausap ko, may kasama manggagawa. Si Smila. Ano sabi mo sa asawa ko? Sa anak ko? Huwag silang matakot sa akin. Huwag silang matakot mawalan ng sustento. Galot sa akin. Magsabi ka lang kung kailangan mo. Padadalang kita ng LKD. Yung isang kapatid, matisod-tisod doon sa sinabi ng manggagawa, kasama nila sa dalaw. Bakit naman ganon? Ipinatatakwil si brother. Nung ni-report ng asawa ko sa akin pa, parang na-trauma yung asawa ko. Akala ko ba, ang yung pinatutuloy natin? Sabi ko, bakit? Anong sabi sa'yo? Ibi, tinatakwil ka sa amin eh. Sabi ko, kasama ko sa ministeryo, ganyan ka ako. Sisira ng pamilya? Sabi ko, ano yun? Sabi ko, ano yun? Nagsunod-sunod yung tanong ko, ano ka ako yun? Sabi ko, kapatid, ang misis ko kilalang kilala ninyo. Active yung dalawa na yan, yung anak ko tsaka misis ko. Kung hindi man ako kilala ng kapatid na yon na manggagawa, sana man lang, diwa ng isang kapatid, ba't ka maghihiwalay ng sisira ng pamilya? Sirain mo yung pamilya ng kapatid. Sabi ng misis ko sa akin, pa, bakit ganon? Sabi ko, hindi ko rin alam. Nagsumbong yung dalawang kapatid. Sinasabihan na sila na yung misis ko raw pumupunta sa palengke, naghahatid dumapit. Sabi ko, nung hatid dumapit? Sa palengke, naninira asawa ko. Saan lugar? Ako. Doon daw sa Park Lane. Yan, mga kapatid. Sinabi na si Smila, ang kapatid ko raw, ang misis ko, naghahatid dumapit sa
palengke. Tinanong namin, sino yan? Wala ka namang mabanggit kung sino. Sinisiraan mo kami sa kapatid. Sumunod, sabi ng misis ko, pa, ayoko nang tumanggap ng dalaw. Sabi ko, tiyagain mo lang. Ang sumunod na dumalaw sa amin, Brad Armin Buluntad, District Servant. Kasama yung servant na dumalaw na matanda, si Smila. Kasama yung dalawang kapatid, marami na sila. Yung mga choir, yung mga kwat na doon sa bahay. Sabi ko, pinatatakwil ako ng servant sa loob ng pamamahay ko. Sabi ko, kapal naman ng mukha nun. Sabi ko, dadalaw ka sa bahay. Pag-asa ko, bit-bit mo, kasama mo, anghel. Patatakwil mo ako sa kanila sa loob ng pamamahay ko. Sabi ko, dumating si Brad Armin Buluntad. Inilatag ko yung mga issue, Area 52. Salot nagtinda ng alak, property sa Brazil. Alam mo, sabi sa akin ni Brad Armin Buluntad, Kuya Adel, Ano po? sabi ni Brad Armin, sinabi ko yung tungkol sa area, sa salot nagtinda ng alak. Brad, ang destino ko, dito ako sa Pilipinas. Anong malay ko doon sa Brazil? Sabi ko, district servant po kayo, dapat alam niyo yan. Eh paano yun? Destino ako rito, hindi naman ako destino ron sa paano eh. Sa Brazil. Ganun po ba? Sabi ko, oh, eh bakit? Eh hindi naman ako destino ron, sabi niya. Sige, ito po ako. Ano po nangyari sa properties natin doon sa Brazil? Bakit po ganun ang nangyari? Eh kinamkami ka ni Ulysses yan. Sabi ko, akala ko hindi nyo alam nangyayari sa Brazil. Eh yung salot, Area 52, sabi nyo hindi nyo alam. Hindi kayo destino sa Brazil. Pagdating sa properties, alam niyo kinamkam. Hindi yata na gano'n. Doesn't make sense, sabi ko, Brad. Hanggang nakiusap, sabi sa akin, brother, makipagtulungan ka lang sa akin. Ano sabi? Ipapakausap kita kay KDR. Sabi ni Brad Armin Buluntad, ipapakausap kita kay Brad Armin, kay KDR. Kuya, sabi ko, ako po ipapakausap nyo? Oo, Brad, makipagtulungan ka lang. Sabi ko, sino po ako para kausapin ni KDR? Kaya nyo po yun, sabi ko sa kanya. Basta may away ka, Panginoon. Sabi ko, ganito na lang kapatid, na district servant. Yung mga issue na sinabi ko sa iyo, yun po iparating nyo kay kuya at sagutin. Yun po baka ako mabuti kasi maraming makikinabang. Ano ibig sabihin? Baka yung tanong ko, tanong din mo kapatid sa ibang lugar. Tanong ng maraming kapatid. Hindi nasagot, isahan lang. Aba, ang binitawan sa akin ni Carmen Buluntad eh. Ang ikay nagtatakwil sa tao, nagtatakwil sa Diyos. Sabi ko, ano po itinakwil ko? Kanina pa tayo nag-usap ng katwiran. Ano po itinakwil ko kapatid? Di ka ako naparito para makipagdebate. Sabi ko, ganun po ba? Grabe, sabi ko, brother, binasa ko yung nagtumawag ako kay Brad DK. Sabi ko kay Brad DK, Brad, saan ko po baka ako makikita yung ang tao, pag ang tao ay tinatakwil, ay tinatakwil ang Diyos. Kasi ganun pa, gusto niyang palabasin na itinakwil ko si KDR, tinatakwil ko ang Diyos. Basahin mo ika, Tesalonica 4:8, unang Tesalonica. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Basahin mo ika, Brad, sa taas. Sabi ni DK sa akin, basahin mo ika, Brad, sa taas. Unang Tesalonica 4:8.
Iakyat mo sa uno. Tatapos-tapusan nga mga kapatid. Kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Yesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin. Ano yung tinanggap ninyo sa amin? Aral. Galing sa Panginoong Jesucristo, dumaan sa Apostol Pablo na iniaral sa atin. Na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit sapagkat talastas ninyo kung anong mga tagubiling ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sabi niya, Brad, hindi naman tao yan eh. Sabi diyan, yung aral na ipinangaral galing sa Panginoong Jesucristo, first hand yun, nakarating kay Apostol Pablo, yun ang ipinangaral ni Apostol Pablo sa atin. Pagka yun ang itinakwil mo, sabi doon sa Tesalonica kanina, 4:8, kaya't ang nagtatakwil. Saan? Sa tao? Di. Sa aral. Sabi ko, ako ba nagtinda ng alak? Ako ba nagtayo ng Area 52? Sabi ko, ano itinakwil ko na aral? Ginanong ko si Carmen Buluntad. Ano ba itinakwil ko? Ako ba nagtinda ng alak? Ako ba nagtayo ng Area 52? Sabi ni DK, hindi lapat kay KDR yan. Basahin mo yung Galatia. Ano sabi? Kaimat kami o isang anghel. Si Apostol Pablo nagsasalita, kaimat kami o isang anghel, mangaral mula sa langit. Mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, matagwil. Si Pablo na yon. Pag ibang ebanghelyo, anghel na yon, galing sa langit, ibang ebanghelyo, itinuturo, bukod, iba doon sa itinuro ng Apostol Pablo, matakwil. Sabi ko, gumawa ka na ng rebulto mo, parada ka na doon sa fiesta ng Diyos. Inawitan ka na ng mahal na kuya. Sabi ko, wala kaming laban sa kanino mang kapatid. Wala kaming ginawang pagtitinda ng alak. Hindi kami nagtayo ng nightclub. Bakit ganyan ang iatang mo sa akin? Hanggang sa ngayon, iniisa-isa yung mga kapatid sa lokal. Ipinatatakwil kami. Asawa ko, anak ko, ako, black. Mga kapatid, mag-isip nga kayo. Mag-isip kayo mga kapatid. Mag-imbestiga rin kayo. Huwag yung basta maniniwala kayo. Iniisa-isa nyo kapatid. May lumapit sa amin. Umiiyak sa kapatid. Kay sis. Sis, ba't ganon? Kilala ka namin o buting tao ka? Sabi ko, ano po nangyari? Sabi ng misis ko. Huwag ka raw pansinin. Nag-iiyakan yung dalawa. Sabi ko, ba't naman ganon? Ako na yung ipinatatakwil ng serban sa asawa at anak ko. Di ba nga ang pinapagsama ng Diyos, wag paghiwalayan ng tao? Kayo naghihiwalay ng pamilya eh. Tapos kayo sa Diyos? Sisira kayo ng pamilya? Kung ano-ano ginagawa ninyong pagkwento sa amin, na kami naniniwala kay Ulysses, ito ebidensya. Nasaan yung paniniwala kay Ulysses dyan? O nung sumagot ako sa Facebook, ano sumunod? Ginawa ko raw personal. Anong personal dyan? Mga kapatid, umanib kami
dahil sa doktrina. Umalis din kami ng MCGI dahil sa doktrina. Ngayon, tinatanong ninyo kami, yung Mrs. Tinatanong sa kapatid, ano, nakita mo ba Mrs. Girly? Putol na ba buhok? May makeup na ba? May hikaw na ba? Naka-short na ba? Ano sagot ng kapatid? This is, nakagayak yun. Umiiyak yung kapatid. Sabi ko, kung ito kapalaran natin, bahala na Panginoon. Matuwid yun. Kung kayo ahatol sa loob na 1,000 taon, hindi kayo marunong humatol, hindi kayo marunong mag-judge, iagapay nyo isang bagay sa iba, ganun ang tamang paghatol. Hindi yung pag sinabi, block mo yan, block! Mga kapatid, mahal namin kayo. Lumapit kayo sa amin, tutulungan namin kayo. Ba't kayo matatakot sa amin? Laban ba kami sa aral? Anong aral nilabanan namin? Kami ba nagtinda ng alak? Kami nagtayo ng nightclub? Isip kayo mga kapatid. Yung ganyang sumisira ng pamilya, diwa ng isang kulto yan. Gusto nyo manatili dyan, kayo po bahala mga kapatid. Basta kami, sinasabi ko sa asawa at anak ko, tutuloy kami sa pananalangin, sa pananampalataya. Ayoko dumating sa punto na darating ka sa isang punto na sasabihin mo walang Diyos. Ayoko yon. Mawawalan ng hustisya, may paghuhukom kung meron man. Mawawalan ng hustisya. Kaya sabi ko sa asawa at anak ko, hayaan mo sila kung ayaw nila sa atin. Okay lang. Balik tayo sa pamilya natin. Yung nanay, tatay ko, tinanggap pa rin ako. 21 years ako. Tinipid ko sila. Bababalitaan mo kapatid na Eli, nagtinda ng alak. Mga kapatid dito, sa Pilipinas, kakarampot na kita, ayaw nilang. Na-witness ko yung kapatid, may tindahan. Sis, pabili nga po. Ano yun? Beer. Ay, Brad, wala kami yan. Sigarilyo. Ay, wala rin po kami yan. CDO. Wala rin po kami yan, Brad. Eh, magsara na lang kayo, sabi nung nagbibili. Eh, sige o. Nagtitiis yung kapatid. Kakarampot na kita. Mababalita namin kayo, eto. Nagtitinda kayo ng alak. Kapatid, pasensya na kayo. Mahal namin kayo. Wala kaming laban sa kanino man. Wala kaming laban personal sa inyo, mga kapatid. Gusto lang namin patunayan, totoo itong mga na-expose dito sa Broccoli. Ito, yung page ni Kuya Adel. Bradonat Florendo. Ngayon lumabas si Kuya Badong. Lahat naman tayo may common dati. Lahat tayo galing MCGI. Iba-iba tayo tinatahak na iba-iba tayo tinatahak ngayon. May kapatid. Parang ginaniniwala sa Diyos. Product yan. Ang pagtitinda ng alak. Product yan. Pagiging hipokrasiya. Yan din yung nilabanan ng Panginoon si Kristo eh. Kaya ang kapatid, ganun ang nangyari sa kanya. Para naman walang Diyos. Sabi nung kapatid, minsan naiiyak ako eh. Pwedeng meron, pwedeng wala. Sabi ko, product ito ng MCGI. Maunawaan mo yung kapatid, i-respeto ko yung kapatid na yun. Bakit? Dati rin kaanib eh. Sabi ko,
Yun, sigurado, tatanggapin ako nun. Yung mga panatiko, tinakwil na kami. Kaya Adel, meron dito kapatid. Opo. Yung kapatid na yon, nung nagpaalam ako dito, nagkaroon pa ako ng transition eh. Ayoko iwan Mm. yung kapatid. Yung lokal, ayoko iwan na walang magpapacilitate doon. Kung ang kapatid magising, hindi man ngayon, darating na panahon. Nung nagpaalam ako dito, isang kapatid, Brad, patawad po, labas na ako. Sabi ng kapatid sa akin, ano po ibig sabihin nyo, Brad? Exit na kami ng MCGI. Sabi ng kapatid, bakit po? Nalaman ko may Area 52. Nagtinda ng alak sa Brazil, pati yung mga properties, tapos exploited yung mga kapatid. Hirap na hirap, puro target. Sabi ko, Brad, matagal ko nang alam yan. Sabi ng kapatid, hindi lang ako nagsasabi sa iyo. Kasi nakikita kita, nahihirapan ka eh. Hindi kita maiwan, sabi ng kapatid. Brad, doon ka pa gustong tumigil. Doon ka pa gustong tumigil. Nung nalaman ko yung issue na yun. Pero nakikita kitang nahihirapan ka. Ah, sabi ko, bakit di po kayo lumalabas? Sabi sa akin ng kapatid, Brad, nananalangin kasi ako eh. Bigyan niya ako ng sign kung kailan ako aalis. Ang panalangin ko, pag si Brad Edmond umalis, alis na rin kami ng pamilya ko. Sabi ng kapatid, salamat sa Diyos, Brad. Dinidigig po nalangin ko. Sabi ko kung anong, alam mo ba yung nagawa mo sa akin, kapatid? Yung takot ko, yung, yung anxiety ko, yung depression ko. Kasi kilala kita eh. Maayos ka na kapatid. Nananalangin ka ng ganun. Ako ba pinanalangin mo? Kasi alam ko, Brad, hindi ka talaga aalis. Pero maprinsipyo ka. Pag nalaman mo to, naniniwala ako. Aalis ka eh. Namat sa Diyos, dininig yung panalangin ko. Sabi ko, salamat din sa Diyos ako. Pinagaan mo yung kalooban ko. Sige, brother, kako. Ganito na lang. Sasamba tayo sa espiritu at katotohanan. Tuloy tayo sa pananalangin. Bahala ang Diyos. Ibig niya lahat ng tao maligtas. Opo, Brad, salamat sa Diyos. Umiyak kapatid. Ayun, Kuya Adel. Pasensya na po kayo, mga kapatid. Opo, Bert Edmond,